Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking anak Teresa. Wala kang karapatang tumayo sa harap ng dambanang ito dahil sa likod ng malaanghel mong mukha ay isang maruming ahas na nagtataksil sa aming pamilya. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan ng Cathedral ng San Agustin. Bago pa man makasagot si Teresa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay sapat na upang mayanig ang kanyang buong pagkatao dahilan, upang tumagilid ang suot niyang mamahaling belo at mag-init ang kanyang balat. Hindi ang sakit ng palad ang nagpadugo sa kanyang puso, kundi ang kahihiyang ibinuhos sa kanya sa harap ng daan-daang bisita at mga kumukutitap na flash ng camera ng mga mamamahayag. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Teresa ay mahigpit pang nakahawak sa isang antigong rosaryo na yari sa ginto at ivory. Ito ang kanyang munting alay para kay Doña Imelda, isang pamana mula sa kanyang yumaong ina na balak niyang ibigay bilang tanda ng kanyang wagas na pagmamahal at debosyon sa pamilya ni Danilo. Habang ang kanyang pisngi ay namumula sa sakit ang rosaryong iyon, ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang mga daliri. Ang mitiin niyang maging isang mabuting asawa at manugang ay gumuho kasabay ng malakas na pag-alingaw-ngaw ng mga bulungan sa paligid. Lumingon siya kay Danilo umaasang makakakita ng kahit kaunting habag sa mga mata ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Teresa, stop acting innocent. Malamig na sabi ni Danilo habang inaayos ang kanyang tuxedo. The photos don't lie. All this time, akala ko ikaw ang solusyon sa problema ko. Pero ikaw pala ang sumisira sa kumpanya natin para sa sarili mong interes. I cannot marry a woman who has no hiya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng lili sa loob ng simbahan na kanina lang ay tila amoy ng paraiso, ngayon ay naging amoy ng kamatayan at pagkabulok. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, masakit at nakakabingi. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Sofia, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant at itinuring na kapatid. Ngunit sa halip na pag-aalala isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito habang nakatayo sa tabi ni Danilo. Doon ay napansin ni Teresa ang isang maliit na detalye na tila isang karayom na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang suot na bracelet ni Sofia ay ang kaparehong disenyo ng hiningi ni Danilo sa kanya noong nakaraang buwan para raw sa isang special investor. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ang siya ring kukuha ng kutsilyo upang saksakin ka sa likod ng walang kurap? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Teresa na magsalita nang biglang magbago ang mga imahe sa malaking screen sa harap ng altar. Hindi na ang kanilang pre-wedding video ang nakikita, kundi ang mga dokumentong sadyang binago upang ipakita na siya ay nagnanakaw ng pondo mula sa kumpanya ng mga santilan. Ang bawat letra at numero sa screen ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang dangal. Leave this place, Teresa, sigaw ni Doña Imelda habang itinuturo ang pintuan ng cathedral. You are no longer a santian. You are nothing but a disgrace to our name. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa unang hilera ng mga upuan. Ang kanyang ama si Don Fernando ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay namumutla at unti-unting nawawalan ng malay. Ang kanyang huling sandali ng pagmulat ay puno ng pait at pag-aalala para sa anak na hinubaran ng dangal sa harap ng Diyos at tao. Papa, ang tanging naisigaw ni Teresa, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng mga taong nagsisialisan at sa malupit na halakhak ng tadhana. Habang dahan-dahang bumabagsak ang katawan ng kanyang ama sa sahig, naramdaman ni Teresa ang pagbigat ng lahat ng pasanin sa mundo. Ang puting trahe de boda na simbolo ng bagong simula ay naging isang maduming basahan na puno ng luha at alikabok ng pagtataksil. Nanatili siyang nakaluhod mag-isa sa gitna ng malawak na pasilyo ng simbahan. Ang bawat hakbang ni Danilo at Sofia palabas ng pinto ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa sandaling iyon, ang tanging tanong na nanatili sa kanyang isipan ay kung paano niya nagawang maging bulag
sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw. Tumayo siya ng dahan-dahan kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inalis niya ang kanyang belo at hinayaan itong mahulog sa sahig, isang tahimik na panata, na ang Teresa na nakilala nila ay patay na. Habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay papalapit para sa kanyang ama, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng katedral, tila nagbababala na ang bagyong darating ay mas malupit pa sa nakaraan. Matatapos ba ang lahat sa gabing ito? O ito pa lamang ang simula ng isang mas madilim na kabanata na hindi niya kailanman inakala ratasta? Ilabas niyo ang lahat ng gamit ng babaeng iyan. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng dumi niya sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na itak na pumaputol sa katahimikan ng malawak na mansyon. Habang ang labas ay binubugbog ng malakas na ulan ng isang baonyit-doy, ang loob ng tahanang kinalakihan ni Teresa ay tila mas malamig pa sa yelo. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala, basang-basa ang suot na damit habang pinagmamasdan ng mga tauhan ni Danilo na walang pakundangan na itinatapon ang kanyang mga maleta sa labas diretso sa putikan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na lalagyan ng gamot para sa kanyang ama. Kanina lamang sa ospital, malamig siyang hinarap ng administrator. "I'm sorry, Miss Santillan, but your credit cards have been declined. We cannot proceed with the surgery unless you settle the initial deposit." Ang bawat salitang iyon ay tila mga dagok na nagpahina sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kaperahan na inakala niyang ligtas ay nakuha na ni Danilo sa pamamagitan ng mga papeles na pinirmahan niya dahil sa sobrang tiwala. "Tita Imelda, please." Pagsusumamo ni Teresa ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagod. "Kahit ang mga gamit na lang ni Papa, kailangan ko ang mga medical records niya. He's fighting for his life." Isang mapait na tawa ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Pababa si Sofia, suot ang isang mamahaling robe na pag-aari ni Teresa. "Don't call her Tita Teresa. Wala ka na sa pamilyang ito," sabi ni Sofia habang dahan-dahang kinukutkot ang kanyang mga kuko. "At tungkol sa papa mo, maybe it's better for him to just rest. Para naman hindi na niya makita kung gaano ka naging talunan." "How could you do this, Sofia?" Tibulong ni Teresa. "I treated you like a sister. Pinatira kita rito, binigyan kita ng trabaho ng buhay." Huminto si Sofia sa harap ni Teresa at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "You gave me your leftovers, Teresa. You always felt so superior. Pero tingnan mo ngayon, sino na ang nakatayo sa mansyon at sino ang palaboy sa ulan. It was so easy to manipulate Danilo. He's greedy and I'm smart. A perfect match, right?" Walang babala, hinawakan ni Danilo ang braso ni Teresa at marahas siyang hinila patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kaluluwa ni Teresa. Nang marating nila ang threshold ng bahay, itinulak siya ni Danilo palabas. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang damuhan at ang lalagyan ng gamot ay tumalsik sa putikan. "Don't ever come back," pagbabanta ni Danilo bago dambahin ang malaking pinto. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagpihit ng kandado mula sa loob, isang hudyat na ang mundo ng karangyaan na dati niyang kinabibilangan ay tuluyan ng naglaho. Mag-isa siya sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na bato na humahampas sa kanyang balat. Ang kanyang trahe de boda na kanina lang ay simbolo ng pag-ibig, ngayon ay isang mabigat at maduming pasanin na nakapulupot sa kanyang katawan. Inabot niya ang lalagyan ng gamot sa putikan, niyakap ito ng mahigpit at humagulhol ng pait na walang nakakarinig kundi ang dagundong ng kulog. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lumang payong ang sumilong sa kanya. Isang kulubot na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Anak, Teresa?" Napaangat ang tingin ni Teresa. Si Nanay Ising, ang kanyang vuem, na matagal nang nagretiro, ay nakatayo doon. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at habag. "Nanay Ising," hikbi ni Teresa. "Hush na anak, halika na. May maliit na matitirhan tayo sa Tondo. Hindi man mansyon pero ligtas ka roon. Hindi kita pababayaan," sabi ng matanda habang tinutulungan siyang tumayo. Habang naglalakad palayo sa mansyon, lumingon si Teresa sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay tila mga matang nangungutya. Sa loob ng maliit na jeepney patungo sa slums, pinanood ni Teresa ang pagdaan ng mga mararangyang gusali ng Makati hanggang sa mapalitan ang mga ito
ng mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero, sa isang masikip na silid na amoy luma. At amag inihiga ni Teresa ang kanyang sarili sa isang manipis na banig. Sa tabi niya ang kanyang ama ay mahimbing na natutulog, ang tanging tunog na naririnig ay ang hirap na paghinga nito. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng amoy ng katol at ang tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubungan patungo sa isang plastik na timba. Doon sa gitna ng kahirapan naramdaman ni Teresa ang isang apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi na ito apoy ng galit lamang kundi apoy ng paniningil. Ngunit habang sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Mula sa bintanang may rehas na kinakalawang may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, nakasandal sa isang lumang sasakyan at tila hinihintay ang kanyang bawat galaw. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat hininga ng kanyang paghihirap? Ma'am, huwag ka nang umasa, Teresa. Walang kumpanya sa buong Maynila ang tatanggap sa isang magnanakaw at taksil na tulad mo. Sayang ang ganda mo dahil ang pangalan mo ay kasing dumi na ng putik sa kalsada. Ang mga salitang iyon, mula sa dati niyang kakilala sa negosyo, ay tila isang malupit na hatol na nagpabigat sa kanyang mga balikat. Nakatayo si Teresa sa tapat ng isang mataas na gusali sa Makati, hawak ang kanyang lumang folder na puno ng mga resume. Ang init ng sikat ng araw ay tila nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang lamig ng pagtanggi ng mundo, ang tunay na nagpapanigas sa kanyang kalooban. Ang bawat hakbang niya sa sementadong kalsada ay parang paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog, masakit, mapait at walang katiyakan. Habang naglalakad siya, pauwi sa masikip na eskinita ng tondo, naramdaman ni Teresa ang biglang pagbigat ng hangin sa kanyang paligid. Tatlong lalaking amoy alak at may malulupit na tingin ang humarang sa kanyang dinadaanan. Ang isa sa kanila na may mahabang pilat sa mukha ay marahas na hinawakan ang kanyang braso. Ang diin ng mga daliri nito sa kanyang balat ay sapat na upang mag-iwan ng pasa. Miss Santillan, hindi ba pinapasabi ni Sir Danilo na ang utang ay dapat bayaran? Kung wala kang pera, baka may iba kang pwedeng ibayad sa amin, sabi ng lalaki habang humahalakhak ng nakakapangilabot. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila mga hiyaw ng mga demonyo na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Bitawan niyo ako, wala akong utang sa inyo. Sigaw ni Teresa bagaman ang kanyang boses ay tila ibon na nakapiit sa hawla ng takot. Ang matatapang na salita ay hindi makakapagligtas sa iyo ngayon. Sagot ng lalaki sabay hila sa kanya patungo sa isang madilim na sulok. Ang kalansing ng mga kadena sa malapit at ang kalos ng mga sapatos sa semento ay naging musika ng panganib. Iwanan niyo siya. Isang malamig at baritonong boses ang umaling-awngaw mula sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag at ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na handang sumugat sa sinumang humamon. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mamatay. Banta ng lalaking may pilat. Ngunit ang estranghero ay hindi natinag. Sa halip naglabas siya ng isang itim na pitaka at ipinakita ang isang lengkana na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. NBI, at ang mga mukha ninyo ay nasa listahan ko na. Gusto nyo bang tapusin ang gabi nyo sa loob ng rehas? O tatakbo na kayo habang may pagkakataon pa? Ang tunog ng mabilis na pag-atras ng mga lalaki at ang kanilang mga nagmamadaling hakbang palayo ay naging hudyat ng kaligtasan para kay Teresa. Napasandal siya sa paderang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba habang sinusubukan niyang bawiin ang kanyang hininga. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya humahawak, hindi siya nananakit. Ang kanyang presensya ay tila isang kumot na nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Gabriel de la Vega, maikling sagot nito. Halika, hindi ligtas dito. May maliit na karinderiya sa dulo ng kalsada. Doon tayo mag-usap. Sa loob ng maliit na kainan sa ilalim ng isang dilaw na bumbilya na pinaliligiran ng mga gamo-gamo, naupo ang dalawa. Ang amoy ng mainit na luyang tsa at sinangag ay pansamantalang nagpakalma sa kumakalam na sikmura ni Teresa. Pinagmasdan niya si Gabriel. May lalim ang kanyang mga mata na tila may dala ring sariling sugat. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, tahimik at puno ng misteryo. Bakit mo ako sinusundan, Gabriel?
Hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon. Diretsong sabi ni Teresa habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang baso. Dahil pareho tayo ng kaaway, Teresa. Si Danilo at ang kanyang ina, marami silang inutang na buhay hindi lang sa iyo. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng pait. Alam ko ang nangyari sa papa mo. Alam ko ang ginawa ni Sofia. At alam ko na sa ngayon, wala kang kakampi, kundi ang sarili mo. At ano ang gusto mo, gagamitin mo rin ba ako tulad ng ginawa nila? Gusto ko ng katarungan, Teresa. At sa mundong ito, ang katarungan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha. Magtiwala ka sa akin at tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Hindi nakasagot si Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na takot muling tumanggap ng ulan dahil baka bahalang ang dala nito. Ngunit nang tumayo si Gabriel para umalis, may iniwan siyang isang maliit na supot sa ibabaw ng mesa para sa papang puya. Alam kong kailangan niya ang mga gamot na yan para sa puso niya. Bukas magkita tayo sa tapat ng simbahan kung saan kanila hinya. Doon natin sisimulan ang pagpapatumbas sa kanila, huling sabi ni Gabriel, bago tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Nang buksan ni Teresa ang supot, na ramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ay ang mga mamahaling gamot na kanina lang ay hindi niya mabili at isang maliit na papel na may nakasulat, hindi ka na mag-isa. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga gamot, isang nakakangilong katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Gabriel ang eksaktong brand ng gamot na kailangan ng kanyang ama, gayong tanging ang doktor at ang pamilya lang niya ang nakakaalam nito? May itinatago ba si Gabriel na mas madilim pa sa gabi, o siya na nga ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Hindi sapat ang pag-ibig para iligtas ang buhay ng tatay mo, Teresa. Pera ang kailangan mo at pera ang wala ka. Ang boses ng doktor ay walang bahid ng emosyon, tila isang makinang nagbabasa ng listahan ng mga utang. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, pinagmasdan ni Teresa ang kanyang ama. Si Don Fernando, ang dating hari ng industriya ng barko, ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang na nakakabit sa mga makina. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib nito ay sinusundan ng tunog ng oxygen monitor na tila isang orasan ng kamatayan, binibilang ang bawat segundong natitira sa buhay nito. Hinaplos ni Teresa ang kulubot at malamig na kamay ng ama. Ramdam niya ang panginginig ng sariling mga daliri. Wala na siyang alahas na maibebenta. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tila mga aninong naglaho nang dumating ang dilim. Ang bawat pintong kinakatok niya ay nananatiling sarado, at ang tanging naririnig niya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperasyon. Susubukan ko, Doc. Gagawa ako ng paraan, bulong ni Teresa, kahit na sa loob niya ay alam niyang tuyo na ang lahat ng balon ng pag-asa. Lumabas siya ng ospital at naglakad patungo sa simbahan ng San Agustin, ang lugar kung saan ang kanyang dangal ay nilapastangan. Doon sa ilalim ng malalaking puno ng acacia, na tila mga higanting nakasaksi sa kanyang pagbagsak, nakita niya si Gabriel. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, pormal ang suot, ngunit may panganib na bumabalot sa kanyang anyo. Nandito ka, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong banta. Wala na akong pagpipilian, sagot ni Teresa habang tinititigan ang mga mata ng lalaki. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Ano ang mapapala mo sa pagtulong sa isang babaeng itinakwil na ng lipunan? Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Naamoy ni Teresa ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ulan sa kalsada. Hindi ito tulong, Teresa. Ito ay isang transaction. I need someone who knows the Santillan accounts from the inside. Someone who has enough hatred in her blood to burn everything that Danilo and Doña Imelda have built. I need a partner, and you need a savior. And your proposal, tanong ni Teresa, ang kanyang lalamunan, ay tila may nakabarang tinik. Naglabas si Gabriel ng isang itim na folder. Magpakasal ka sa akin. Sa papel, magiging asawa kita. Bibigyan kita ng proteksyon, bibigyan kita ng pondo para sa operasyon ng papa mo. At ibabalik kita sa pedestal na kinuha nila sa iyo. In return, you will give me the access I need to crush the Santillans' business partners. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Kasunduan sa impyerno kapalit ng buhay ng papa ko. You're a businessman of souls, Gabriel. I am a realist, Teresa. Mas mabuti nang maging asawa ng isang demonyo kaysa maging biktima ng mga anghel na may sungay, malamig na tugon ni Gabriel. Huminga ng malalim si Teresa. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Danilo
na tumatawa habang kayakap si Sofia. Nakita niya ang mapanuyang tingin ni Doña Imelda, at higit sa lahat nakita niya ang unti-unting paghina ng kanyang ama. Ang bawat pangarap niya ay naging abo na, at ang tanging natitira ay ang pagnanais na makitang gumagapang sa lupa ang mga taong sumira sa kanya. Payag ako, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Pero may isang kondisyon, hinding-hindi mo sasaktan ang papa ko, at kapag natapos na ang lahat palalayain mo ako. Deal, maikling sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang kamay ni Teresa at dahan-dahang isinuot ang isang singsing na may malaking diamante. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay tila isang babala. Nang gabing iyon sa harap ng isang huwes, nangyari ang isang kasalang walang bulaklak, walang koro at walang pag-ibig. Ang tanging saksi ay ang malamlam na ilaw ng opisina at ang mabigat na pananahimik ng gabi. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Gabriel si Teresa sa isang marangyang penthouse na tila isang gintong hawla. Habang nakatayo sa balkonahe at nakatanaw sa mga ilaw ng Maynila, naramdaman ni Teresa ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi ito marahas, ngunit puno ng pagmamay-ari. "Welcome home, Mrs. De La Vega," bulong ni Gabriel sa kanyang tenga. Tiningnan ni Teresa ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng luha, tanging ang ningas na lamang ng paghihiganti. Ngunit bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago, naging mas madilim pa sa kailaliman ng gabi. "Ano, sigurado ba kayon?" sabi ni Gabriel sa kabilang linya. Ibinaba niya ang telepono at hinarap si Teresa. "May masama bang nangyari?" ka ba na tanong ni Teresa. "Hindi sa papa mo," sagot ni Gabriel habang tinititigan siya ng malalim. "Si Sofia, nagpadala siya ng mga tao sa ospital kanina. Gusto nilang ilipat ang papa mo sa isang pasilidad na kontrolado nila. And there's something else. Nalaman nila ang tungkol sa atin. Danilo is coming for you, Teresa. And he's not coming alone. Sino ang kasama ni Danilo? At anong lihim ang alam nila tungkol sa tunay na pagkatao ni Gabriel na maaaring maging mitya ng kamatayan ni Teresa?" Akala mo ba sa pagsusuot mo ng pulang damit ay matatabunan mo ang bahid ng iyong dumi? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto. Teresa, mananatili kang isang basahan sa paningin ng lipunang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang huni ng isang buwayang nag-aabang ng biktima. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Hotel, tumigil ang mundo ng lahat nang pumasok si Teresa. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa simbahan, hindi na siya ang basang sisiw sa ulan. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang terno na tila gawa sa mga luhang naging kristal. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay nagbibigay ng tunog ng pag-asa at takot. Sa kanyang tabi si Gabriel ay tila isang aninong nagbibigay liwanag. Ang kamay nito ay nakahawak sa baywang ni Teresa, isang mahigpit na pagmamay-ari na nagpapatahimik sa mga bulong-bulungan ni Tia Brenda, at ng iba pang mga elitistang kanina lang ay masayang pinagpipiyastahan ang kanyang pagbagsak. "Hindi ako narito para humingi ng tawad, Doña Imelda." Malamig na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay tila talim ng espada na humihiwa sa hangin. "Narito ako para batiin kayo. Balita ko ang mga shares ng Santillan Shipping ay unti-unti nang bumabagsak. Sayang naman, baka sa susunod na buwan kahit ang pambili ng paborito ninyong rosaryo ay wala na kayo." Sasampalin sana siya ni Doña Imelda, ngunit bago pa dumapo ang palad nito, sinalunan ni Gabriel ang braso ng matanda. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Doña Imelda ay narinig sa katahimikan ng paligid. "Dahan-dahan, madam." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang panganib. "Hindi niyo gusto na ang unang gabi ng aking asawa bilang Mrs. De La Vega ay mauwi sa isang iskandalo na magpapabagsak ng tuluyan sa inyong pangalan. My wife is now protected by the De La Vega law, and I assure you, you don't want to be on my bad side." Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Teresa si Danilo. Hawak nito ang isang baso ng whiskey, ang mga mata ay naniningkit sa galit at selos. Lumapit ang lalaki, ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. "Teresa, how dare you?" asik ni Danilo. "Isang linggo ka lang nawala, nakahanap ka na agad ng papalit sa akin. At isang De La Vega pa. Isinuko mo ba ang katawan mo para lang makabalik dito?" Isang masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inabot niya ang baso ng champagne mula sa isang waiter na dumadaan.
Danilo, hindi lahat ng tao ay katulad mo na kailangang ibenta ang kaluluwa para lang mabuhay. Ang pinagkaiba natin, ikaw kailangan mo ng pera ko para maging tao. Ako kahit wala ang pera nyo, ako pa rin si Teresa Santillan. At ikaw isa ka lang anino na nakakapit sa saya ng nanay mo. Saktong pagkasabi niyon, ibinuhos ni Teresa ang champagne sa sapatos ni Danilo. Ang marahang pagtulo ng alak sa mamahaling balat ng sapatos ay tila isang hudyat ng digmaan. Oops, my hand slipped, sabi ni Teresa nang walang emotion. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Sofia. Nakasuot ito ng asul na damit, pilit na nagpapakita ng elegansya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Teresa, huwag mong gawin ito. Alam mo ang hawak naming lihim tungkol sa papa mo. Ang lihim na alam nyo ay wala ng silbi, Sofia, putol ni Teresa. Dahil ang lahat ng records na ninakaw nyo, may duplicate ako. At ang taong pinagkatiwalaan nyo para itago ang mga iyon, binayaran ko na ng mas malaki. Napakapit si Sofia sa braso ni Danilo. Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag lamang nang magsimulang tumugtog ang isang mabagal na kanta. Hinila ni Gabriel si Teresa sa gitna ng dance floor. Habang nagsasayaw, naramdaman ni Teresa ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang balikat. You were brilliant tonight, Teresa, bulong ni Gabriel. Pero mag-ingat ka. Ang bawat salitang binitawan mo ay naglagay ng target sa likod mo. Handa na ako, Gabriel. Sinunog na nila ang buhay ko, wala na akong takot sa apoy. Sagot ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Danilo mula sa malayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasayaw, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit kay Gabriel at may ibinulong. Biglang tumigas ang anyo ni Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Teresa ay humigpit hanggang sa dulo ng sakit. Kailangang nating umalis. Ngayon din, sabi ni Gabriel sa tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Bakit, anong nangyayari? Kaba na tanong ni Teresa. Ang ospital, may pumasok sa kwarto ng papa mo. At Teresa, hindi sila tauhan ni Danilo. May ibang taong gustong mamatay ang tatay mo bago pa siya magising at makapagsalita. Sino ang ikatlong puwersa na nagnanais na patahimikin si Don Fernando? At ano ang kinalaman nila sa madilim na nakaraan ni Gabriel na hindi pa niya ibinubunyag kay Teresa? Buhay ang kapalit ng bawat sandaling inaaksaya natin, Teresa. Kung hindi tayo makakarating sa ospital ngayon din, baka wala ka ng madatnan na ama. Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpabalik kay Teresa sa malupit na realidad. Habang mabilis silang naglalakad palabas ng ballroom, ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang kanyang pulang gown na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na humahadlang sa kanyang pagtakbo. Ang bango ng mamahaling alak at halimuyak ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng takot at pangamba. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Teresa at ang banayad na ugong ng makina habang binabaybay nila ang madilim na kalsada ng Maynila. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang emotion. Keep it together, Teresa, mahinahong sabi ni Gabriel. Ngunit bakas ang tensyon sa kanyang panga. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan. Iyon ang gusto nilang mangyari. Sino sila, Gabriel? Sabi mo hindi ito tauhan ni Danilo. Sino pa ang may gustong saktan ng papa ko? Ang boses ni Teresa ay nanginginig, puno ng pait at kalituhan. Maraming lihim ang kumpanya ninyo, Teresa. Mga lihim na kahit ang papa mo ay maaaring hindi alam ang buong katotohanan. Sagot ni Gabriel habang nakatingin ng matalim sa daan. Nang makarating sila sa ospital, ang puti at malamig na pasilyo ay tila naging isang labirinto. Ang amoy ng disinfectant ay nanunuot sa ilong ni Teresa, nagpapaalala sa kanya kung gaano kalapit ang kamatayan. Pagdating sa tapat ng kwarto ni Don Fernando, nakita nila ang isang nurse na mukhang balisa at nanginginig. Ano ang nangyari? Mabilis na tanong ni Gabriel. Ma'am, may pumasok po na lalaki. Akala ko po ay doktor dahil nakasuot siya ng puting lab gown. Pero nang papasok na ako para tingnan ang IV drip ni Don Fernando, nakita ko siyang may itinusok na syringe sa swero. Nang makita niya ako, tinulak niya ako at mabilis na tumakas. Umiiyak na paliwanag ng nurse. Agad na lumapit si Teresa sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila nadudurog habang tinitingnan ang maputlang mukha nito.
Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Don Fernando ay tila isang milagro na pilit na inaagaw sa kanya. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng ama, ang kanyang mga daliri ay marahang dumaan sa kulubot na balat nito. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, napansin ni Gabriel ang isang maliit na bagay sa sahig malapit sa paanan ng kama. Isang gintong butones na may kakaibang disenyo, isang selyo na pamilyar sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang kamao ay mabilis na nag-fist. "Gabriel, ano iyan?" tanong ni Teresa nang mapansin ang reaksyon nito. Isang piraso ng nakaraan na akala ko ay ibinaon ko ng bulong ni Gabriel. "Teresa, kailangan nating ilipat ang papa mo sa isang mas ligtas na lugar. Hindi na sapat ang security dito. My private medical facility is ready. We move him tonight." Habang inihahanda ang paglilipat, na upo si Teresa sa isang tabi. Ang pagod at puyat ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang buto. Lumapit si Gabriel at tumabi sa kanya. Hindi ito nagsalita, sa halip ay dahan-dahan nitong inihilig ang ulo ni Teresa sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na hindi siya mag-isang lumalaban. Ang bango ng sabon at tabako ni Gabriel ay tila isang pananggalang sa lahat ng masasamang elemento sa labas. "Bakit mo ito ginagawa, Gabriel?" tanong ni Teresa sa mahinang boses. "Hindi lang ito dahil sa kasunduan natin, di ba?" Sandaling tumahimik si Gabriel. Ang tunog ng monitor ng puso ni Don Fernando ang tanging maririnig sa silid. "Dahil ang papa mo, siya ang tanging taong tumulong sa amin ng nanay ko noong wala kaming matuluyan. Siya ang nagpaaral sa akin kahit napatago. Utang ko sa kanya ang buhay na mayroon ako ngayon, Teresa." Napaangat ang tingin ni Teresa. Ang revelasyong ito ay tila isang piraso ng puzzle na biglang pumasok sa tamang pwesto. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang security personnel ni Gabriel. "Sir, may problema po. Ang sasakyang maglilipat kay Don Fernando ay hinarang sa labas ng ospital at may mga reporters na nag-aabang sa bawat exit. Someone tipped them off that Don Fernando is in critical condition." Isang mabisang bitag. Kung ilalabas nila ang ama ni Teresa sa harap ng media, magiging malaking iskandalo ito na maaaring magpabagsak sa stocks ng Santillan Shipping ng tuluyan. Kung mananatili naman sila, nanganganib ang buhay ni Don Fernando. "Danilo is smarter than I thought," asik ni Gabriel. "He's using the media as a shield para hindi natin mailabas ang papa mo." Sa gitna ng kaba, biglang napansin ni Teresa ang isang anino sa bintana ng kwarto. Isang maliit na pulang tuldok ng laser ang dahan-dahang gumagapang sa dibdib ng kanyang ama. "Gabriel, dapat kuway bagtapwa," sigaw ni Teresa. Sino ang nag-utos ng pagpaslang na ito, at magagawa ba ni Gabriel na protektahan si Teresa at ang kanyang ama sa gitna ng isang bitag na tila wala ng kawalain kasab? "Dapat, Teresa, huwag kang gagalaw." Ang sigaw ni Gabriel ay sinabayan ng mabilis na paghila niya sa braso ni Teresa. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresa ang bigat ng katawan ni Gabriel na dumagan sa kanya habang kapwa sila bumagsak sa malamig at malinis na sahig ng ospital. Ang tunog ng pagtama ng isang bala sa makapal na salamin ng bintana ay nagresulta sa pagkakabasag nito, at ang mga piraso ng kristal ay nagliparan sa paligid na parang ulan ng mga brilyanteng may dalang kamatayan. Sa ilalim ng kama ng kanyang ama, habang ang amoy ng alikabok at disinfectant ay nanunuot sa kanyang ilong, naramdaman ni Teresa ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng leather jacket ni Gabriel. Ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay ang tanging nagpapaalala kay Teresa na buhay pa siya. "Ang papa ko, Gabriel, ang papa ko." Hikbi ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang maliit na hayop na nanginginig sa takot. "Shh! Huwag kang maingay. Ligtas siya, hindi siya tinamaan." Bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad sa gitna ng panganib. Dahan-dahang gumapang si Gabriel patungo sa dulo ng kama at hinila ang swero at ang monitor ni Don Fernando. Ang tunog ng paggulong ng mga gulong ng hospital bed sa tiles ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Inilayo nila ang matanda sa tapat ng bintana patungo sa sulok na hindi abot ng paningin ng sinumang sniper sa labas.
Nang masiguro nilang ligtas na ang pwesto, naupo sila sa sahig na kasandal sa pader. Doon sa dilim ng silid na tanging ang pulang ilaw ng exit sign ang nagbibigay ng anino, tiningnan ni Teresa ang gintong butones na hawak ni Gabriel. Sino ang nagmamay-ari niyan, Gabriel, at ano ang kinalaman nito sa MV Esperanza? Tanong ni Teresa, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ang MV Esperanza ang barkong lumubog 20 taon na ang nakalilipas ang trahedyang nagpabagsak sa reputasyon ng kanyang ama at pumatay sa daan-daang pasahero. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan, tila bumabalik sa isang madilim na alaala. Ang butones na ito, simbolo ito ng isang lihim na kapatiran ng mga negosyante na tinatawag na ang selyo. Ang asawa ni Doña Imelda, ang ama ni Danilo, ay isa sa mga pinuno nito. At ang MV Esperanza, hindi iyon aksidente, Teresa. Napatakip ng bibig si Teresa. Anong ibig mong sabihin? Ang barkong iyon ay may dalang mga ilegal na kargamento, mga armas at nakaw na ginto. Sinadya nilang palubugin ang barko para makuha ang insurance money at para burahin ang ebidensya. Ang papa mo, ginawa siyang scapegoat. Pinaniwala ang lahat na kapabayaan niya ang dahilan, pero ang totoo, sinubukan niyang pigilan ang pagsabog. Paliwanag ni Gabriel, ang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ni Teresa. At ang nanay mo, Tan, bulong ni Teresa. Ang nanay ko ay isa sa mga accountant ng kumpanya noon. Nalaman niya ang katotohanan kaya ipinapatay siya ni Doña Imelda. Pero bago siya mamatay, ibinilin niya ako kay Don Fernando. Ang papa mo, itinago niya ako, pinrotektahan at binigyan ng bagong pagkakakilanlan. Ginawa niya iyon habang dinadala niya ang bigat ng kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Nararamdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng galit na naramdaman niya sa kanyang ama noon dahil sa pagiging abala nito sa trabaho at sa paglubog ng kumpanya ay napalitan ng matinding pagsisisi. Ang kanyang ama ay isang bayani na pilit na ibinabaon ng mga tunay na kriminal. Kaya ka ba bumalik para sa katarungan? Tanong ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ni Gabriel. Bumalik ako para ubusin sila, Teresa. Pero hindi ko inakala na sa gitna ng digmaang ito, ikaw ang magiging kahinaan ko. Sagot ni Gabriel habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang tensyon ng kamatayan ay napalitan ng isang kakaibang init ng damdamin. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Teresa hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang grupo ng mga armadong lalaki na nakasuot ng itim na uniforme ang pumasok. Sir Gabriel, handa na ang backdoor exit. Pero may problema po. Si Sofia, nasa labas siya kasama ang mga pulis. May warrant of arrest siya para kay Miss Teresa para sa kasong qualified theft na isinampa ni Danilo. Napatayo si Teresa. Ang kanyang mundo ay muling yanig. Isang bitag sa loob ng isa pang bitag. Kung sasama siya kay Gabriel para itakas ang kanyang ama, magmumukha siyang takas sa batas. Kung magpapadakip naman siya, may iwan ang kanyang ama sa kamay ng mga taong gustong pumatay rito. Gabriel, anong gagawin natin? Kaba na tanong ni Teresa. Tiningnan ni Gabriel ang bintanang basag, pagkatapos ay ang kanyang relo. May ikatlong option, Teresa. Pero kailangan mong magtiwala sa akin nang higit pa sa buhay mo. Ano ang planong gagawin ni Gabriel upang takasan ang mga pulis at ang sniper? At handa ba si Teresa na talikuran ang lahat at maging isang kriminal sa paningin ng mundo para lamang sa katarungan? Buksan niyo ang pintong iyan, Teresa Santillan. Alam naming nandun ka sa loob. Huwag mo nang hintaying sirain namin ang pintong ito para lang mabulok ka sa kulungan. Ang boses ni Sofia ay matinis at puno ng pagmamalaki, tila isang nanunuksong sirena na nagdiriwang sa gitna ng trahedya. Habang naririnig ni Teresa ang malalakas na kalabog sa labas ng pinto, tiningnan niya ang kanyang ama. Naroon si Don Fernando, walang malay, at ang tanging protection niya ay ang mga makinang tumutunog sa bawat hininga nito. Ang kabalintunaan ay tila isang lason sa lalamunan ni Teresa, siya na nag-alay ng buong buhay para sa pamilya. At kumpanya siya pa ngayon, ang hinahabol ng batas bilang isang magnanakaw, habang ang tunay na konsentidor ay malayang nakatayo sa labas. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang buksan ang pinto, at saksakin ng katotohanan ang mukha ni Sofia, ngunit ang bigat ng kawalang katarungan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib.
Sa bawat dagundong ng pinto, tila nadudurog ang munting pag-asang natitira sa kanyang puso. Teresa, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon parang isang malalim na lawa sa gitna ng bagyo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Teresa at pilit na kinuha ang atensyon nito. Makinig ka, walang mangyayaring masama sa papa mo. Pero kailangan nating kumilos ngayon din. Anong plan mo, Gabriel? Ang mga pulis ay niyan na sa labas. Kapag lumabas tayo, huhulihin nila ako. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi tayo lalabas sa pinto, sagot ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang isang remote control mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isang button. Sa isang iglap, ang isang bahagi ng dingding ng kwarto na mukhang isang simpleng cabinet ay dahan-dahang bumukas. Isa itong lihim na elevator na dumediretso sa basement ng ospital. Ang ikatlong opsyon ay ang mawala tayo sa paningin nila bago pa nila mawasak ang pinto. Paliwanag ni Gabriel habang tinutulungan ang kanyang mga tauhan na isakay ang kama ni Don Fernando sa loob ng malawak na elevator. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng elevator, narinig ni Teresa ang huling sigaw ni Sofia bago mawasak ang pinto ng kwarto. Nasaan sila? Hanapin niyo sila. Ang boses na yon ay unti-unting naglaho habang bumababa sila sa kadiliman. Sa loob ng elevator, ang katahimikan ay mabigat. Ang tanging naririnig ay ang banayad na ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ni Teresa. Hindi niya mapigilang mapatingin kay Gabriel. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng kalkulasyon. Sino ba talaga ito? Isang tagapagligtas o isang estranghero na may sariling agenda? Nang marating nila ang basement, isang itim na van na may mga medical equipment sa loob ang naghihintay sa kanila. Maingat nilang isinakay si Don Fernando. Ngunit bago pa man makasakay si Teresa, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Teresa, may kailangan kang malaman. Sabi ni Gabriel, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Hindi lang arrest warrant ang dala ni Sofia. May hawak silang dokumento na nagsasabing hindi mo na legal na guardian ang papa mo. Ginamit nila ang nangyaring iskandalo sa simbahan para patunayan na unfit ka. Balak nilang ilipat ang papa mo sa isang pasilidad na sila ang may hawak. At kapag nangyari iyon, maaari nilang itigil ang kanyang life support anumang oras. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa huling depensa ni Teresa. Ang pagod, pait at galit ay sumabog sa kanyang dibdib. Napahilig siya sa katawan ng van. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding hagulgol. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Wala na ba silang konsensya? Dahan-dahang lumapit si Gabriel at niyakap siya. Sa pagkakataong ito, hindi ito bahagi ng anumang kasunduan. Nararamdaman ni Teresa ang tibok ng puso ni Gabriel, isang mabilis at matatag na ritmo na tila nagsasabing hindi siya bibitaw. Isinandal ni Teresa ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, hinahayaan ang sariling malunod sa kakaibang ginhawa na hatid ng yakap ng lalaki. Hayaan mo silang maglaro, Teresa. Dahil hindi nila alam na sa bawat hakbang nila, inilalapit lang nila ang sarili nila sa sarili nilang bitag. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Pinaandar na ang van at dahan-dahan silang lumabas sa madilim na kalsada. Ngunit habang tumitingin si Teresa sa labas ng bintana, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakabuntot sa kanila. Isang sasakyang alam niyang pag-aari ni Sofia. Gabriel, sinusundan nila tayo, kaba na sabi ni Teresa. Ngunit hindi nagulat si Gabriel. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo sila. Gusto kong makita nila kung saan tayo pupunta. Dahil doon sa dulo ng kalsadang ito, matatagpuan nila ang isang sorpresa na hindi nila kailanman inasahan. Ano ang kinaroroonan ng kanilang destinasyon at anong panganib ang naghihintay kay Teresa sa kamay ni Sofia na handang gawin ang lahat upang makuha ang huling alas ng mga santilan? Ang bawat yakap mo ay tila isang laso na unti-unting pumapatay sa aking takot, ngunit nagbubukas naman ng mas malalim na sugat sa aking pagkatao. Ang kaisipang ito ay tila isang tinik na nakabaon sa lalamunan ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang likuran ni Gabriel. Nakatayo sila sa gilid ng isang matarik na bangin sa Antipolo, kung saan ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahalik sa kanyang balat na puno ng gasgas. Sa likuran nila, ang itim na van ay nakaparada sa tapat ng isang lumang rest house na tila itinago ng mga naglalakihang puno ng pino
Ang bango ng basa sa ulan na lupa at ang amoy ng dagat mula sa malayo ay humahalo sa amoy ng gasolina, lumilikha ng isang atmosfera ng panganib at kaligtasan. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ni Sofia sa ibabaw ng graba ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na bumaba si Sofia kasama ang 2 pulis, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang hawak ang isang pirasong papel. Wala na kayong matatakbuhan, Teresa. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at tagumpay. Ibigay mo sa amin ang matandang iyan. Under the law, kaming pamilya ni Danilo ang may karapatang magdesisyon para sa kanya. Pulis, arestuhin niyo ang babaeng iyan. Tumingin si Teresa kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kawalan. Ngunit si Gabriel ay nanatiling kalmado, tila isang estatwa na hindi tinatablan ng bagyo. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa tuyong dahon ay tila isang babala. Officer, tawag ni Gabriel sa mga pulis, ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad. Ang lupang kinatatayuan ninyo ay isang pribadong sanctuary na nasa ilalim ng proteksyon ng NBR Safe House Protocol. At tungkol sa warrant na hawak ninyo, kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang sasakyan at inabot ito sa mga pulis. Narito ang pirmadong affidavit of disownment ni Don Fernando Santillan na ginawa 6 na buwan na ang nakalilipas bago pa siya ma-stroke. Malinaw na nakasaad dito na sa sandaling mawalan siya ng kapasidad, tanging si Teresa Santillan lamang ang may kapangyarihan sa kanyang buhay at ari-arian. Ang dokumentong hawak ni Sofia, isang palsipikadong papel na galing sa isang fixer. Napatitig si Sofia sa mga pulis, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi totoo iyan, fake ang dokumentong iyan. Kung gusto ninyong ituloy ang pag-aresto, siguraduhin ninyong handa kayong harapin ang kasong unlawful arrest at obstruction of justice. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia na parang isang Manila na handang sumila nang makitang nag-aalangan ang mga pulis. Walang nagawa si Sofia kundi ang bumalik sa kanyang sasakyan. Bago siya umalis, binuksan niya ang bintana at tumingin ng matalim kay Teresa. Hindi pa ito tapos, Teresa. Akala mo ba ay ligtas ka na sa lalaking yan? Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung anong nangyari sa huling babaeng niligtas niya. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Sofia ay nag-iwan ng isang nakakangilong katahimikan. Pumasok sila sa loob ng rest house, kung saan maayos na nailipat si Don Fernando sa isang silid na kumpleto ang gamit medical. Nang dapit hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel, patungong lila na upo si Teresa sa balkonahe. Lumapit si Gabriel at iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin. Salamat, Gabriel, bulong ni Teresa. You don't have to thank me, Teresa. Bahagi ito ng plano, Kata. Sagot ni Gabriel. Plano lang ba talaga ang lahat? Tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo. Sino ang babaeng tinutukoy ni Sofia, Gabriel? May mga bahagi ba ng nakaraan mo na hindi ko alam? Sandaling tumigil ang mundo para kay Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa tasa ay humigpit. Tumingin siya kay Teresa at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang pira-pirasong lungkot sa likod ng matitigas na mata ng lalaki. Ang nakaraan ay isang libingan na hindi na dapat hukayin pa, Teresa. Sabi niya, ang boses ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, at sa kasalukuyan asawa kita. Poprotektahan kita kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligtasan. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang mukha ni Teresa. Ang haplos ng kanyang hinlalaki sa pisngi ni Teresa ay tila isang kuryenteng nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang mukha at sa ilalim ng liwanag nang nagsisimulang maglabas ang mga bituin, naramdaman ni Teresa ang banayad na pagdampi ng mga labi ni Gabriel sa kanyang noo. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa kundi ng isang pangakong may halong pait. Naramdaman ni Teresa ang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Sa gitna ng digmaang ito, tila nakahanap siya ng isang pahinga. Ngunit habang nakasandal siya sa balikat ni Gabriel, napansin niya ang isang itim na envelope na nahulog mula sa folder na ibinigay ni Gabriel kanina. Nang buksan niya ito, nang palihim habang abala si Gabriel, sa pagtawag sa kanyang mga tauhan, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa loob ng sobre ay ang larawan ng kanyang ina
At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang tila nagmula sa impyerno. Ang anak ng pumatay ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa anak ng biktima. Ang pag-ibig ay isang kasinungalingan, Gabriel. Tapusin mo na ang nasimulan mo. Sino ang nagpadala ng sobrang ito? At anong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ina ni Gabriel ang maaaring maging mitya ng pagkakawasak ng kanilang ugnayan? Hindi lahat ng nagliligtas sa iyo ay anghel, Teresa. Minsan ang kamay na humahawak sa iyo para hindi ka mahulog sa bangin ay ang siya ring kamay na magtutulak sa iyo kapag oras na. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hangin na dumadaloy sa mga ugat ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang natutulog na anyo ni Gabriel sa kabilang panig ng silid. Hawak-hawak pa rin niya ang itim na sobre, ang bawat kanto nito ay tila humihiwa sa kanyang palad. Ang larawan ng kanyang ina na tila nakangiti sa gitna ng isang madilim na katotohanan ay naging isang sumpa. Kung ang ama ni Teresa ang dahilan ng pagkamatay ng ina ni Gabriel, kung gayon ang bawat halik at protection ni Gabriel ay hindi pag-ibig, kundi isang ritual ng paghahanda para sa isang mas masakit na paghihiganti. Sa labas, ang hamog ng antipolo ay dahan-dahang bumabalot sa rest house, tila itinatago ang mundo sa isang puting kumot ng kawalang katiyakan. Ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa mga dahon patungo sa lupang basa ay ang tanging musikang naririnig sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Kinabukasan, maagang nagising si Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng profesionalismo, walang bakas ng emosyon. Inilapag niya ang isang laptop sa harap ni Teresa habang sila ay nag-aalmusal sa isang maliit na mesang kahoy. "Panahon na, Teresa," sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang talim na hinihasa. "Ang mga ghost accounts na ginamit ni Danilo para nakawin ang pondo ng kumpanya ninyo ay aktibo na ngayon. Kailangan mong gamitin ang iyong admin codes para i-divert ang lahat ng natitirang asset patungo sa isang offshore account na hindi nila mahahawakan. This will be the killing blow. By tomorrow, Danilo and Sofia will be holding nothing but empty pockets and massive debts." Tumingin si Teresa sa screen ng laptop, pagkatapos ay sa mga mata ni Gabriel. "At pagkatapos nito, kapag nakuha na natin ang lahat, ano na ang mangyayari sa atin?" Sandaling huminto si Gabriel sa pag-inom ng kape. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. "Pagkatapos nito, makukuha mo ang katarungang gusto mo. At ako, matatapos ko na ang misyon ko." Misyon. Ang salitang iyon ay tila isang lason sa pandinig ni Teresa. Hindi buhay natin kundi misyon niya. Nagsimulang mag-type si Teresa. Ang bawat tunog ng kanyang mga daliri sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag. Habang binubuksan niya ang mga lihim na server ng Santillan Shipping, isang folder ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may label na Project Esperanza, Final Settlement. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang file habang abala si Gabriel sa pakikipag-usap sa telepono sa labas. Doon nakita niya ang isang scan ng isang lumang bank transfer. Isang malaking halaga ng pera na ipinadala mula sa account ng kanyang ama patungo sa isang taong nagngangalang Elena de la Vega, ang ina ni Gabriel. Ngunit ang petsa ng transfer ay isang araw matapos lumubog ang barko. Hindi ito bayad para sa katarungan. Mukha itong bayad para sa pananahimik. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kung ang kanyang ama ay nagpadala ng pera sa ina ni Gabriel bago ito namatay, ibig sabihin ba nito ay magkasabot sila? O si Elena de la Vega ay tinangkang suhulan ng kanyang ama? Ano ang tinitingnan mo? Ang boses ni Gabriel ay nasa likuran na niya. Mabilis na isinara ni Teresa ang window, ngunit alam niyang huli na. Ang bigat ng presensya ni Gabriel ay tila isang pader na humaharang sa kanyang hininga. "Gabriel, ang ina mo." Simula ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya bago siya namatay? Bakit may record ng pera mula sa papa ko? Tumigas ang anyo ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa sandalan ng upuan ni Teresa, tila ikinukulong siya. Ang perang iyon ang dahilan kung bakit siya namatay, Teresa. Tinanggihan niya ang suhol ng papa mo. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang isiwalat ang anomalya sa MV Esperanza. At dahil doon, nadisgrasya siya sa kalsada pagkatapos ng gabing iyon. "Hindi totoo iyan, hindi magagawa ng papa ko ang pumatay." Sigaw ni Teresa, ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. "Ganyan din ang akala ko noon," malamig na sabi ni Gabriel. "Pero ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil lang sa emosyon natin. Ngayon ituloy mo ang pag-transfer ng pera.
Iyan lang ang paraan para matapos na ang lahat. Sa gitna ng tensyon biglang tumunog ang cellphone ni Teresa, isang unknown number. Nang sagutin niya ito ang boses ni Sofia ang lumabas puno ng takot at pagmamadali. Teresa, makinig ka sa akin. Huwag kang magtitiwala kay Gabriel. Ang safe house na kinalalagyan nyo, hindi iyan safe house ng NBI. Iyan ang lugar kung saan dinala ang lahat ng mga taong nawala sa ilalim ng mga De La Vega. At ang papa mo wala siya sa kwarto niya ngayon. Kinuha siya ng mga tauhan ni Gabriel habang natutulog ka. Agad na tumayo si Teresa at tumakbo patungo sa kwarto ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto ang kama ay maayos, ang mga makina ay nakapatay at ang bintana ay nakabukas. Wala na si Don Fernando. Lumingon si Teresa kay Gabriel na nakatayo sa pintuan, hawak ang isang syringe na may lamang likidong kulay asul. Nasaan ang papa ko, Gabriel? Sigaw ni Teresa. Dinala ko na siya sa isang lugar kung saan magbabayad siya para sa lahat ng kasalanan niya, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. At ikaw, Teresa, ikaw ang huling piraso ng aking paghihiganti. Patawarin mo ako pero kailangan itong mangyari. Habang sinusubukan ni Teresa na tumakbo, naramdaman niya ang isang matulis na bagay na bumaon sa kanyang balikat. Ang mundo ay nagsimulang umikot, ang liwanag ay unti-unting naglaho at ang huling nakita niya ay ang malamlam na ningning ng mga mata ni Gabriel na puno ng luha ngunit walang bahid ng pagsisisi. Saan dinala ni Gabriel si Don Fernando at ano ang nakatakdang gawin ni Gabriel kay Teresa sa kailaliman ng gabi sa gitna ng gubat ng Antipolo, Pumpkin. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang sumpa dahil sa bawat pagtibok nito, pangalan mo pa rin ang isinisigaw nito sa kabila ng iyong pagtataksil. Nagising si Teresa na may matinding bigat sa kanyang ulo, tila binabara na ang kanyang bungo sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata. Ang paligid ay madilim, malamig, at amoy kalawang na humahalo sa alat ng dagat. Hindi ito ang rest house sa Antipolo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bakal na poste at ang malayo ngunit paulit-ulit na huni ng mga bapor ay nagpahiwatig sa kanya ng isang pamilyar na lugar, ang lumang shipyard ng mga santilan na matagal nang inabandona. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga pulso. Ang lamig ng semento sa kanyang likuran ay nanunuot sa kanyang balat. Sa gitna ng dilim, isang malamlam na ilaw ang bumukas sa tapat niya at doon ay nakita niya ang isang anyo na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Si Don Fernando. Ang kanyang ama ay nakaupo sa isang wheelchair. May mga tubo pa ring nakakabit sa katawan nito, ngunit ang mga mata nito ay nakamulat na puno ng takot at pait habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa tabi nito. Si Gabriel. Gising ka na pala, Teresa, malamig na sabi ni Gabriel. Hawak niya ang isang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya kundi sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa siya tinatapos. Gusto kong panoorin mo kung paano ko kukunin ang buhay na kinuha niya sa pamilya ko. Gabriel, huwag pakiusap. Pagsusumamo ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang punit na telang humihingi ng awa. Kung galit ka sa amin, ako na lang ang saktan mo. Huwag ang papa ko. Sabi mo mahal mo ako? Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Gabriel. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang kanyang panga ng mahigpit. Pahali ang pag-ibig sa pagitan ng anak ng biktima at anak ng salarin ay isang sakit, Teresa. Isang sakit na kailangan kong gamutin sa pamamagitan ng dugo. Ang bawat sandaling kasama kita, ang bawat halik na ibinigay ko, ay tila isang lason na kailangan kong isuka. Ngunit sa gitna ng tensyon, narinig ni Teresa ang mahinang boses ng kanyang ama. Gabriel, ang sobre sa ilalim ng wheelchair. Nagkatinginan sina Teresa at Gabriel. Dahan-dahang kinapa ni Gabriel ang ilalim ng upuan ni Don Fernando at nakuha ang isang lumang envelope na may tatak ng dugo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lihim na kontrata at isang sulat kamay na testamento mula kay Elena de la Vega, ang kanyang ina. Habang binabasa ni Gabriel ang sulat, ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig. Hindi ito maaari, bulong ni Gabriel. Ano iyon, Gabriel? Anong nakalagay? Tanong ni Teresa sa gitna ng hikbi.
Bago pa makasagot si Gabriel, ang malakas na kalabog ng pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa buong shipyard. Pumasok si Sofia at Danilo kasama ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Si Sofia ay may hawak na baril at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang baliw na kislap ng tagumpay. Bravo, what a dramatic scene! Palakpak ni Sofia, ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit sa dilim. Akala niyo ba ay matatakasan niyo kami, Gabriel? Salamat sa pagdadala sa kanila rito. Napadali mo ang trabaho namin. Sofia, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Teresa. Oh, Teresa, napaka-utu-uto mo talaga. Tumawa si Sofia habang lumalapit. Hindi si Gabriel ang kalaban mo, at hindi rin ang papa mo ang pumatay sa nanay ni Gabriel. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng sasakyang nakasagasa kay Elena de la Vega, ang ama ni Danilo? At alam mo ba kung sino ang nagbayad sa mga saksi para ituro si Don Fernando si Doña Imelda? Tumingin si Sofia kay Danilo na nakangisi lamang. At ngayon, dahil nandito na ang lahat ng mga ebidensya at ang huling mga santilan, maaari na naming tapusin ang lahat. Gabriel, ibigay mo sa amin ang dokumentong iyan at baka payagan ka naming mabuhay. Napatitig si Gabriel kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pagmamahal. Sa isang mabilis na galaw, itinutok niya ang baril kay Danilo. Hinding-hindi niyo sila mahahawakan. Wrong move, Gabriel, malamig na sabi ni Sofia. Itinutok niya ang kanyang baril hindi kay Gabriel, kundi sa dibdib ni Teresa. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang hudyat ng katapusan. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng lumang bodega ay naging masikip, tila ang bawat hininga ay isang pagnanakaw sa tadhana. Bitawan mo ang baril, Gabriel, o panoorin mong sumabog ang puso ng babaeng minahal mo sa harap mo, banta ni Sofia. Sino ang unang magpapaputok sa gitna ng madilim na shipyard? At meron pa bang pagkakataon para sa kapatawaran sa pagitan ni Teresa at Gabriel matapos ang lahat ng kasinungalingang ito? Isang maling galaw lang, Gabriel, at sisiguraduhin kong ang huling makikita mo ay ang duguang puso ng asawa mo. Ang boses ni Sofia ay tila kiskis ng kinakalawang na bakal sa gitna ng katahimikan ng shipyard. Sa ilalim ng malamlam at kumukurap na ilaw ng bodega, kitang-kita ni Teresa ang panginginig ng daliri ni Sofia sa gatilyo ng baril. Ang dulo ng sandata ay nakadiin sa kanyang dibdib, malamig at mapanganib, tila isang linta na nag-aabang ng pagkakataong sumipsip ng kanyang huling hininga. Nararamdaman ni Teresa ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Higit sa takot para sa sariling buhay, ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang konsensya. Tiningnan niya ang kanyang ama na nakaluhod sa wheelchair, ang mga labi nito ay nanginginig habang pilit na bumibigkas ng mga salitang hindi marinig. Buong buhay niya pinaniwalaan niyang ang kanyang ama ay isang mahinang tao na nagdulot ng dusa sa marami, pero ang totoo ay isa itong biktima ng mas malaking kasamaan. Gabriel, don't do it, huwag mong ibigay sa kanila. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa gitna ng iyak. Kahit patayin nila ako, huwag mong hahayaang makatakas sila sa ginawa nila sa nanay mo. Tumahimik ka, Teresa. Asik ni Danilo habang lumalapit, ang mga mata nito ay puno ng kasakiman. You're always so dramatic. Give us the documents, Gabriel. This is business. Kapag nakuha namin ang selyo at ang testamento, maglalaho kami at hahayaan namin kayong mabuhay sa basurang ito. Tumingin si Gabriel kay Teresa. Sa mga matang iyon, nakita ni Teresa ang isang luhang pilit na pinipigilan. Ang bawat sandali ng pag-aalinlangan ni Gabriel ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang pagkatao. Ang lalaking ito na binuo ang kanyang buong pag-iral sa paligid ng paghihiganti ay ngayon ay kailangang pumili ang katarungan para sa kanyang yumaong ina o ang babaeng halos sirain niya dahil sa isang maling akala. Gabriel! Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos sa gitna ng bagyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Sa halip na sumagot, dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang baril. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw, isang hudyat ng kanyang pagsuko. Inilabas niya ang sobre na naglalaman ng katotohanan, ang huling alas na magpapabagsak sa mga De La Vega at sa pamilya ni Danilo. Ito ang gusto nyo, di ba? Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay patay at walang kulay. Kunin nyo na, pero bitawan nyo si Teresa, bitawan nyo si Don Fernando. Isang malademonyong halakhak ang pinakawalan ni Sofia.
Napakadaling kausap, Danilo, kunin mo ang sobre. Habang lumalapit si Danilo, isang malakas na tunog ng sirena. Mula sa malayo ang narinig kasunod ng mga ilaw na kulay asul at pula na tumatama sa mga bintana ng bodega. Ang mga anino sa pader ay tila nagkagulo, sumasayaw sa takot. "The police, you set us up, Gabriel," sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang ugali. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, mas lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa baril. "Hindi sila aabot, Sofia," malamig na sabi ni Gabriel. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng sinuman, hinila ni Gabriel ang isang kadena sa kanyang gilid. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga malalaking bakal na container sa pagitan ni Gabriel at Sofia ay nagresulta sa isang makapal na usok at alikabok na bumalot sa buong paligid. Ang bawat kalansing ng mga bakal na nagtatama ay tila isang lindol na nagpayanig sa buong shipyard. "Teresa, takbo!" and sigaw ni Gabriel mula sa kabilang bahagi ng usok. Sinubukan ni Teresa na tumayo, ngunit naramdaman niya ang isang kamay na humablot sa kanyang buhok. Si Sofia, sa gitna ng kalituhan, ay hindi bumitaw. "Kung mamamatay ako, isasama kita." Isang malakas na putok ang bumasag sa hangin. Ang tunog na iyon ay tila nagpatigil sa pagtibok ng mundo. Naramdaman ni Teresa ang init ng likidong dumadaloy sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man siya bumagsak, nakita niya ang anyo ni Gabriel na tumalon sa ibabaw ng mga bakal para protektahan siya. Gabriel, siyang huling naisigaw ni Teresa bago ang lahat ay maging madilim. Sino ang tinamaan ng balang iyon? At sa gitna ng pagdating ng mga awtoridad, magagawa pa bang mabura ng katotohanan ang mga sugat na idinulot ng nakaraan? O ang paghihiganti ay muling hihingi ng isang buhay na alay? "Gabriel, huwag, buksan mo ang iyong mga mata, Gabriel." Ang sigaw ni Teresa ay tila isang punit na telang humihiwa sa katahimikan matapos ang nakakangilong putok ng baril. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait, isang hiyaw ng kaluluwang muling pinagkaitan ng tadhana. Sa loob ng madilim na shipyard, ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng dagat, habang ang amoy ng bakal at pulbura ay nanunuot sa bawat hininga. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng katawan ni Gabriel na nakadagan sa kanya. Ang init ng dugo nito ay unti-unting dumadaloy sa kanyang puting damit, tila isang mapulang tinta na sumusulat ng huling kabanata ng kanilang masalimuot na kwento. Ang kamay ni Gabriel na dati ay puno ng lakas at panganib, ngayon ay nanginginig habang pilit na hinahaplos ang pisngi ni Teresa. Safe ka na," ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Teresa. Ang lalaking akala niya ay kukuha sa kanyang buhay, ang siya palang mag-aalay ng sarili para lamang siya ay makahinga pa. Sa di kalayuan, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga pulis at ang kalansing ng mga posas ay naging hudyat ng katapusan ni Sofia at Danilo. Bitiwan ng sandata, itaas ang mga kamay, sigaw ng mga awtoridad. Nakita ni Teresa si Sofia na pilit na nagpupumiglas, ang mukha nito ay puno ng takot at pagkasira ng isip habang kinakaladkad palayo. Si Danilo naman ay nakaluhod sa semento, tila isang basang sisiw na nawala ng tilaok matapos mawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit para kay Teresa, ang mundo ay umiikot lamang sa lalaking nasa kanyang bisig. "Bakit mo ginawa ito? Dapat ay hinayaan mo na lang ako. Galit ka sa akin, di ba?" Hikbi ni Teresa, ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang mukha ni Gabriel. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang galit ay natalo na ng katotohanan. "Teresa, ang dokumento. Ibigay mo sa mga pulis. Tapusin mo na ang labang ito." Dahan-dahang bumagsak ang kamay ni Gabriel mula sa pisngi ni Teresa. Ang tunog ng kanyang mahinang paghinga ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay sa gitna ng kawalan. "Huwag mong gagawin ito sa akin, Gabriel de la Vega. Hindi pa tayo tapos. Marami ka pang kailangang ipaliwanag." Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, ngunit tanging ang mahinang huni ng dagat ang sumagot sa kanya. Mabilis na lumapit ang mga medical team. Ang tunog ng pagbukas ng emergency kit at ang mabilis na pag-uusap ng mga paramedic ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Teresa. Habang inililipat si Gabriel sa stretcher, naramdaman ni Teresa ang isang matinding pangungulila.
Tumingin siya sa kanyang ama si Don Fernando, na ngayon ay tahimik na lumuluha habang pinapanood ang bawat pangyayari. Sa mga mata ng matanda nakita ni Teresa ang paghingi ng tawad para sa lahat ng mga taon ng lihim at pait. Habang isinasakay si Gabriel sa ambulansya, lumapit ang isang opisyal ng pulisya kay Teresa. Miss Santillan, kailangan po namin ang mga dokumentong hawak nyo. Ito ang magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga De La Vega at ni Sofia. Tiningnan ni Teresa ang duguan at gusot na sobre sa kanyang kamay. Ang katotohanang nakapaloob dito ay ang susi sa kanyang kalayaan, ngunit ang halaga nito ay ang buhay ng lalaking tanging nakaintindi sa kanyang pait. Ibibigay ko ang lahat. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong siguraduhin na walang matitira sa kanila. Gusto kong makita silang mabulok sa kulungan. Ngunit habang papaalis ang ambulansya, nalulan si Gabriel, isang nurse ang tumakbo pabalik kay Teresa. Ma'am, may iniwan po siyang mahigpit na hawak sa kanyang kamao para raw po sa inyo. Inabot ng nurse ang isang maliit na susi na may nakasabit na luma at kupas na ribbon. Ang ribbon na iyon, ito ang ribbon na ginamit ni Teresa para itali ang kanyang buhok noong unang araw na nagkita sila ni Gabriel sa ilalim ng ulan. Maraming taon na ang nakalilipas bago pa sila naging magkaaway. Ano ang bubuksan ng susing ito? At sa gitna ng pagitan ng buhay at kamatayan, magagawa ba ni Teresa na patawarin ang nakaraan upang harapin ang isang hinaharap na maaaring wala na ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Pirman mo na ang mga dokumento, Doña Imelda. Sa wakas, ang Santillan Shipping ay magiging bahagi na ng kasaysayan at tayo na ang magmamay-ari ng kinabukasan ng industriya sa bansa. Ang boses ni Danilo ay puno ng kayabangan habang nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa sa boardroom ng Santillan Towers. Sa tabi niya si Sofia ay nakasuot ng isang mamahaling itim na damit, tila isang reynang naghahanda sa kanyang koronasyon. Ang mga ilaw ng chandelier ay tumatama sa mga baso ng champagne na nakahanda na para sa selebrasyon. Ang bawat miyembro ng Board of Directors ay tahimik, ang ilan ay natatakot, at ang ilan ay nabayaran na upang pumabor sa pagsasanib ng dalawang kumpanya na tuluyang lalamon sa yaman ng mga santiyan. Ngunit bago pa man madampian ng pluma ni Doña Imelda ang papel, ang malalaking pintong gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan upang mapatigil ang lahat. Pumasok si Teresa. Hindi siya mukhang babaeng galing sa isang madugong labanan sa shipyard. Nakasuot siya ng isang puting power suit na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na uling na handang tumupok sa sinumang haharang. Sa likuran niya ay ang mga abogado ng pamilya at ilang opisyal ng pulisya na may hawak na mga itim na folder. Itigil ang sarswelang ito, malamig na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang awtoridad nito ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Teresa, paano? Paanong narito ka? Nauutal na tanong ni Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatayo. Akala niyo ba ay ganoon kadaling burahin ang katotohanan? Lumapit si Teresa sa gitna ng mesa at inilapag ang maliit na susing ibinigay ni Gabriel. Ang susing ito ang nagbukas sa huling vault ng aking ama. Isang vault na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng inyong mga kasalanan, mula sa pagmamanipula ng stocks hanggang sa unti-unting paglalason sa aking ama gamit ang thatchtin o arsenic. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng boardroom. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kina Danilo at Sofia. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Danilo, ang kanyang panga ay nanginginig sa galit. Meron ako, Danilo, at hindi lang yon, sagot ni Teresa habang binubuksan ang screen sa dingding. Isang video ang lumabas, ang pagtatapat ni Sofia sa shipyard bago dumating ang mga pulis, kung saan malinaw niyang sinasabi ang lahat ng kanilang plano. Ang tunog ng sariling boses ni Sofia na nagtataksil sa kanya ay naging parang isang hatol ng kamatayan sa loob ng silid. Hayop ka, Danilo. Ikaw ang nag-utos ng lahat, biglang sigaw ni Sofia habang dinuduro ang kanyang kasabwat. Ang takot na mabulok sa kulungan ay nagtulak sa kanya upang ilaglag ang lalaking akala niya ay magiging daan niya sa karangyaan. Tumahimik ka, babaeng Makati, ganti ni Danilo. Ang dalawa ay nagsimulang mag-away sa harap ng lahat, naglalabasan ng mga dumi na tila mga asong nag-aagawan sa isang buto
na wala na palang laman. Tumingin si Teresa kay Doña Imelda. Ang matanda ay nakaupo lamang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang mga rosaryo. Hiya, Doña Imelda, iyan ang wala sa inyo. Pero ngayon ang buong Pilipinas ay malalaman kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng inyong banal na anyo. Pumasok ang mga pulis at dinala ang magkasintahan sa labas. Ang tunog ng pagkasa ng mga posas at ang huling pagsisigaw ni Sofia ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng hustisya. Nang matapos ang lahat, naupo si Teresa sa upuan ng kanyang ama. Hinawakan niya ang susing nasa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay punong-puno ng tagumpay, ngunit may isang bahagi nito na tila kulang. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapaalala sa kanya ng tunog ng makina sa ospital na nagpapanatili sa buhay ni Gabriel. Eksaktong sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa ospital. Miss Santillan, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May nangyari kay Mr. De La Vega. Tumayo si Teresa, ang kanyang mundo ay muling yanig. Ang tagumpay na kanina lang ay matamis ngayon ay tila naging mapait na abo sa kanyang bibig. Nakaligtas ba si Gabriel mula sa operasyon o ang katarungang ipinaglaban nila ay magiging isang malungkot na alaala na lamang sa tabi ng isang libingan? Ang bawat tunog ng sapatos ko sa malamig na tiles ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng pusong humihingi ng karagdagang oras. Sa bawat metrong tinatakbo ko, ang hangin ay tila nauubos at ang tanging nananatili ay ang pangalan mo, Gabriel. Hindi alintana ni Teresa ang gulo ng kanyang buhok o ang pagod ng kanyang katawan matapos ang laban sa boardroom. Ang lahat ng yaman, ang pagbagsak ni Danilo at Sofia at ang tagumpay ng mga Santillan ay tila mga walang silbing piraso ng papel sa harap ng pintuan ng intensive care unit. Ang amoy ng disinfectant at ang malamlam na ilaw ng pasilyo ay tila mga saksi sa kanyang panalangin na hindi sana ito ang huling kabanata ng kanilang kwento. Nang marating niya ang tapat ng kwarto ni Gabriel, nakita niya ang mga doktor na nagsisilabasan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga blankong pahina na mahirap basahin. "Doc, please tell me he's okay." Ang boses ni Teresa ay nanginginig, halos isang pabulong na pagsusumamo. Miss Santillan, nagkaroon siya ng cardiac arrest dahil sa impeksyon sa kanyang sugat, paliwanag ng doktor habang inaalis ang kanyang maskara. It was a close call, but Gabriel is a fighter. He's stable now, but he's still unconscious. Napahilig si Teresa sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng relief na naramdaman. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang tanging naririnig sa silid ay ang ritmo ng heart monitor, isang mabagal at matatag na tunog na tila isang pangako ng buhay. Lumapit siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Ito ay mainit, hindi na kasing lamig ng huling pagkakataon sa shipyard. "You're so stubborn, Gabriel," bulong ni Teresa habang hinahaplos ang mga daliri ng lalaki. "Akala mo ba ay papayagan kitang iwan ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? We have a new life to build, and you are not allowed to quit on me." Sa kabilang bahagi ng ospital, sa kwarto ni Don Fernando, isang milagro ang unti-unting nagaganap. Habang nakaupo si Teresa sa tabi ni Gabriel, isang nurse ang pumasok at tinawag siya ng may pagmamadali. Pagdating niya sa kwarto ng kanyang ama, nakita ni Teresa na ang mga mata ni Don Fernando ay nakamulat na. Ang mga labi nito ay dahan-dahang gumagalaw, pilit na bumibigkas ng isang pangalan. "Teresa?" Ang mahinang tinig ng kanyang ama ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. "Papa, oh my God, Papa." Humagulgol si Teresa habang niyayakap ang kanyang ama. Ang bawat luhang pumatak ay tila naghuhugas sa lahat ng pait, galit at panunumbat na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. "Patawarin mo ako, Papa. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo." "Mahal kita, anak." Ang tanging nasabi ni Don Fernando bago muling pumikit para sa isang mahimbing ngunit payapang tulog. Sa labas ng silid, sa isang maliit na television sa waiting area, ang balita ay punong-puno ng mukha ni Danilo at Sofia. Nakasuot na sila ng orange na uniforme, ang kanilang mga kamay ay may posas habang kinakaladkad patungo sa bilangguan. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay ngayon ay nakatatak na sa kanilang mga noo para makita ng buong mundo. Si Doña Imelda naman ay balitang na stroke matapos makuha ng gobyerno ang lahat ng kanyang ilegal na ari-arian,
isang buhay na bangkay sa loob ng isang marangyang pasilidad na wala nang bumibisita. Kinagabihan bumalik si Teresa sa tabi ni Gabriel. Ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagbibigay ng pilak na liwanag sa silid. Naramdaman ni Teresa ang isang mahinang pagpiga sa kanyang kamay. "Tu, loud, Mrs. De La Vega." Ang paos na boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Napaangat ang tingin ni Teresa. Ang mga mata ni Gabriel ay nakamulat na puno ng pagod, pero may kislap ng buhay na tila isang bituin sa madilim na gabi. "Gabriel. You're awake. Don't you ever scare me like that again, you hear me?" "I heard everything," ngiti ni Gabriel, kahit nabakas ang sakit sa kanyang bawat hininga. "Sabi mo, we have a life to build. Is that a formal proposal?" Natawa si Teresa sa gitna ng kanyang mga luha. Iniyuko niya ang kanyang ulo at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Gabriel. Ang bango ng lalaki kahit na humahalo sa amoy ng gamot ay tila amoy ng tahanan. "Wait for the epilogue, Gabriel. For now, just breathe." Nang sandaling iyon, ang lahat ng bagyo ay lumipas na. Ang shipyard, ang boardroom, at ang mga lihim ng nakaraan ay tila mga malalayong anino na lamang. Sa gitna ng puting silid, 2 pusong sugatan ang nagsimulang maghilom, hindi dahil sa nakalimutan nila ang sakit, kundi dahil natagpuan nila ang lakas sa bawat isa. Ngunit habang nakapikit si Teresa, naramdaman niya ang isang huling tanong na kailangan nilang harapin. Matatanggap ba ng mundo ang kanilang pag-ibig na binuo mula sa abo ng tuhan, o mayroon pa bang huling pagsubok na naghihintay sa kanilang bagong simula? Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batanes ay tila isang malambot na kamay na humahaplos sa mukha ni Teresa. Dito sa dulo ng Pilipinas, kung saan ang naglalakihang mga alon ay humahalik sa matatayog na bangin, natagpuan niya ang katahimikang matagal na ipinagkait sa kanya ng mundo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga batuhan ay tila isang natural na orkestra na nagbubura sa bawat ingay ng nakaraan, ang mga sigaw sa simbahan, ang kalansing ng mga posas, at ang tunog ng mga makinang bumuhay sa kanyang ama. Sa malayo nakikita ni Teresa si Don Fernando na nakaupo sa kanyang wheelchair habang itinatulak ni Nanay Ising. Ang kanyang ama ay dahan-dahang naglalakad sa tulong ng tungkod, ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa habang nakatanaw sa abot-tanaw. Wala na ang bigat ng lihim na binuhat nito sa loob ng 2 dekada. Sa wakas, ang dangal ng mga santilan ay hindi na nakabase sa yaman kundi sa katotohanang nagpalaya sa kanila. Napatawad na ni Teresa ang kanyang ama, hindi dahil sa perpekto ito, kundi dahil naintindihan niya na ang bawat pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. "Ang lalalim na naman ng iniisip mo, Mrs. De La Vega." Ang pamilyar na boses ni Gabriel ay nagpabaling sa kanyang atensyon. Lumapit ang lalaki, suot ang isang simpleng puting linen na polo na sumasayaw sa hangin. Wala na ang leather jacket, wala na ang baril, at wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Ang peklat sa kanyang balikat ay mananatiling paalaala ng kanyang sakripisyo, ngunit ang kislap sa kanyang paningin ay nagmumula na sa pag-ibig na walang halong paghihiganti. "Iniisip ko lang kung paano nagawa ng tadhana na pagtagpuin ang 2 taong sinira ng parehong bagyo," sagot ni Teresa, habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang init ng katawan nito ay tila isang kuta na nagbibigay sa kanya ng seguridad. "Hindi tadhana ang nagdala sa atin dito, Teresa," bulong ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit, tila mga hibla ng sinulid na mahigpit na pinagbuhol. "Lakas ng loob ang nagdala sa atin dito. Ang lakas mong bumangon muli at ang lakas nating magpatawad sa isa't isa." "Kumusta ang balita sa Maynila?" tanong ni Teresa. Tapos na ang lahat. Si Sofia at Danilo ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang Santillan Shipping ay muling namumulaklak sa ilalim ng bagong pamamahala. Pero mas gusto ko ang buhay natin dito. Simple, payapa, at tayo lang sa gagagetan kitapkapantat lang, sagot ni Gabriel. Tumingin si Teresa sa asul na kalangitan. Ang mga ibon ay malayang lumilipad sa itaas, walang dalang bigat, walang takot na mahulog. Naintindihan niya na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa unos, kundi sa pag-aaral kung paano sumayaw sa gitna ng ulan. Ang sakit ay bahagi ng paghilom, at ang bawat sugat ay nagpapatunay lamang na sila ay nakaligtas. Iniharap ni Gabriel si Teresa sa kanya. "Teresa, binuo mo ang aking pagkatao sa sandaling akala ko ay wala na akong patutunguhan.
Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. And thank you for being my shield, Gabriel. Ngayon wala na tayong kailangang takbuhan. We are finally home to go ni Teresa. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako, isang halik na hindi na nagnanakaw ng sandali, kundi nagdiriwang ng habambuhay. Sa paligid nila ang kalikasan ay tila nakikisaya ang huni ng hangin at ang banayad na paggalaw ng mga damo sa burol ay nagbibigay ng basbas sa kanilang bagong simula. Ang kwento ng kanilang pait ay natapos na. Ang natitira na lamang ay ang mga pahina ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa, katarungan at wagas na pagmamahal. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay sa mga pusong marunong maghintay at magtiwala.